Sagutin mo man ako o hindi, may karapatan ka sa akin. Hindi dahil nanay ka ng anak ko, kundi dahil gusto ko at yun ang sinasabi ng puso ko. Akala niya'y habang buhay siyang magpapalaki ng anak ng mag-isa. Pero mukhang iba ang plano ng tadhana sa buhay nilang mag-ina. Dear Amihan Stories presents The CEO's Hidden Son, written by Jana. Elira, ready na ba ang table ng mga VIP guest? Natatarantang tanong ng manager ni Elira na si Mrs. Granada. Yes ma'am, ready na po ang lahat. Nakangiting sagot niya. Very good. Sabi mo sa cook natin na i-ready na niya mga pagkain dahil anumang oras ay darating ng mga bisita natin. Yes ma'am, pupuntahan ko na po. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Elira. Agad siyang pupunta sa kitchen para sabihan ng kaibigan niyang si Justin. Ito kasi ang cook sa hotel na pinagtatrabahuhan nila sa Baguio, ang Imperial Hotel. Habang siya naman ay room attendant. Pero dahil kailangan niya ng pera para tustusan ng sariling pangangailangan, pumasok din siya bilang panggabing food attendant. Dahil sikat ang hotel, madalas ay maraming event na ginaganap doon, kagaya na lang sa mga sandaling yun. Ilang minuto pa, isa-isa nang nagsidadingan ng mga bisita. Nagsimula na rin sina Elirang mag-serve ng mga pagkain sa guest. Elira, bilisan mo ang kilos mo, napakabagal mo eh. Bulong ng kasamahan niyang si Angel. Napairap siya. Ginagawa ko na maayos ang trabaho ko kaya hindi mo na ako kailangang pang paalalahanan. Ewan. Inirapan siya nito at binangga pa ng maglakad na ito palampas sa kanya. Busy talaga yung babae na yan. Ano na naman sinabi sa'yo? Bulong naman ang kaibigan niya si Lisa na makalapit siya. Nakita pala nito nangyari. Hayaan mo na, huwag mo na lang nating patulan. Anong wag, Elira? Masyado na siya nakakarami. Nakakapagod na kaya siyang intindihin. Akala mo naman kung sino maganda. Inisasambit ni Lisa nang makapasok sila sa kitchen. Ano na naman yan? Tanong naman ni Justin. Si Angel kasi, Angel ang pangalan pero pang demonyong ugali. Si Lisa pa rin. Inaway na naman ba kayo? Ay, ano pa ba? Palagi naman. Pero tignan lang natin kapag nakaganti ako sa babaeng yan. Paano ka naman gaganti? Tanong ni Elira sa kaibigan. Gamit ito. Nakangising ipinakita ni Lisa ang isang tableta. Ano yan? Tanong niya. Ito yung magpapatahimik sa kanya. Di ba mahilig siyang kumuha ng pagkain dito sa kitchen? Ilalagay natin ito doon sa pagkain para makatulog siya. Natatawang sambit ni Lisa. Makakatulog lang siya? Oo, para pagising niya bukas, tanghali na, hindi na siya makakapasok. I don't think magandang ideya yan. Sagot naman ni Justin. Sa tingin ko rin, huwag mo na yang ituloy Lisa, hayaan na lang natin siya. Segunda niya. Ano ba yan? Ang kaka-KJ niyo naman? Nakabusangot ang sagot ni Lisa. Hindi na lang nila pinansin si Lisa at nag-focus na lang sa trabaho. Nang kumakain na lahat ng guest, pinamerienda na rin sila ni Mrs. Granada. Si Liza ang nagbigay ng drinks at napakunutan noon niya dahil nakangisi ito habang inaabutan si Angel. Napailing na lang siya dahil sa ginagawa ng kaibigan. At nang makalapit ito sa kanya, agad itong kinausap. Talagang tinuloy mong plano mo sa kanya ha? Ani Elira. Hindi ko napapalampasin to. Nakakapiko na siya eh. Naiinis na sagot ni Lisa. Alam ko naman kung gaano ka kagalit sa kanya. Sino ba naman kasing hindi magagalit kung lalagyan niya ng basuran locker mo at bubuhusan ka ng maduming tubig? Kahit ako, galit sa ginawa niya sa'yo eh. Sagot niya. Masyado kasing masamang ugali ni Angel, kaya lahat ng kasamahan nila sa trabaho, galit dito. Ilang beses na nila itong inireport sa kanilang manager, pero wala pa rin ginagawang aksyon dahil kamag-anak nito si Angel. Kaya siguro umabot na rin sa puntong gusto nang gumanti na mga kasamahan niya sa babae. Teka, sigurado ka bang yung drinks na binigay mo sa kanya nilagyan mo? Paninigurado niya. Mali-mali rin kasi ito minsan. Oo, yata. Nauutal nitong sagot. Napakunot ang noon niya. Anong yata? Hindi ka sigurado?
Kasi naman, pare-pareho ang baso. Isa pa hindi naman ako naglagay ng mga juice sa tray kanina eh. Binilisan ko at baka mahuli pa ako. Yun, nawala na rin sa isip ko kung alin bang baso yung nalagyan ko. Natampal ni Elira ang sariling noo, sabay tingin sa basong ininuman niya. Paano na lang pala kung isa sa amin ang nakainom? Anya, napalabi si Lisa. Hindi naman e-effect agad yun. Mga 20 minutes pa. Kahit pa. Iiling-iling niyang sagot. Sa susunod kasi, kung gagawa ka ng kalokohan, ayusin mo naman. Paano kung iba talaga yung makainom? Tiyak na mapapagalitan tayo ni Mrs. Granada niyan eh. Hindi na nakasagot si Lisa dahil tinawag na ulit sila para mag-serve naman ng desserts. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na sila sa pagtatrabaho. Nakalimutan na rin niya ang ginawa ni Lisa. Nang malapit nang matapos ang event, isa-isa nang nagsisialisan ang ilang bisita. Elira, baka pwede niyo namang i-check ulit ang mga rooms natin. May ilan kasi mag-i-stay dito sa hotel. Nakakahiya naman kung hindi maayos, di ba? Ani Mrs. Granada na lapitan siya. Naayos naman po namin yun kanina kasama ng ibang room attendant, pero check ko na lang po ulit para sure po tayo. Nakangiting sagot niya. Salamat. Sige po, akyat na po ako. Pagkapaalam ay umakyat na siya sa itaas. Subalit, mahigpit siyang napakapit sa railings ng elevator nang biglang umikot ang paligid niya. Ipinilig niyang ulo. Ay, dala siguro to ng pagod. Pang-umaga pa naman ako bukas. Anya. Pero kahit ang ulo niya, bigla ring sumakit hanggang sa ma-realize niya ang usapan nila ni Lisa kanina. Hala, ako yata yung nakainom. Lisa talaga. Kailangan niyang matapos ang trabaho bago siya makatulog nang wala sa oras. Pagdating niya sa 20th floor, sandali siyang sumandal sa pader. Nanginginig na ang kamay niya habang hawak ang master key. Isa-isa niyang chinek ang listahan hanggang sa marating niya ang room 214. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng malamig na hangin na mas lalong nagpatindi ng sakit ng ulo niya. Napakapit siya sa gilid ng pinto. Sandaling ipinikit ang mga mata bago naglakad papasok. Umanda ka talaga sa akin, Lisa. Mahinang bulong niya bago nagmulat. Sinikap niyang labanan ang nadaramang antok bago lumapit sa kama. Tinignan niya kung maayos yun. Pero bigla siyang napaupo doon dahil nawala ng lakas sa mga tuhod niya. Pinilit niyang tumayo ngunit ayaw makisama ng mga mata niya. Nanatili lang iyon nakapigit hanggang sa marinig niya ang pagbukas ng pinto. May pumasok kaya naalarma siya. Gusto niyang tumayo pero hindi niya magawa. Maya-maya pa, naramdaman niyang may lumapit sa kanya at nahiga sa kanyang tabi. Ikaw bang pinadala sa akin? Malagom ang tinig na yon na nasisiguro niyang mula sa isang lalaki. Nagpanik siya. Nagmulat siya ng mga mata. Pero malabong-malabo ang kanyang paningin. Ang nakikita lang niya, namumula ang mukha ng lalaki. Halatang lasing ito dahil papikit-pikit na rin ito. Halika rito. Kinabig siya ng lalaki sa baywang na kanyang ikinatumba. Tumama ang mukha niya sa matigas itong dibdib at nasamyo niya doon ang panlalaking pabango nito na lalong nakadagdag sa nadarama niyang pagkahilo. You're pretty. Naramdaman ni Elira ang paghaplos nito sa buhok niya hanggang sa maramdaman niyang bumaba iyon sa kanyang pisngi. Hindi siya nakagalaw. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa hilo o kaba, pero ang lakas-lakas ng kabog ng dibdib niya. Bitiwan mo ko, mali ang iniisip mo. Sambit niya, pero hindi niya alam kung narinig ba yun ng lalaki. Sinubukan niyan tumayo pero walang lakas ang katawan niya. Muntik pa siyang mahulog sa kama kung hindi lang siya nasalo nito. Hey, mahinang sabi nito. Napapikit siya dahil mas lalong nagdikit ang kanilang katawan. May kakaibang init ding gumapang sa kanyang buong pagkatao na hindi niya alam kung saan nagagaling. At nang iangat siya ng lalaki, hindi na siya nakapagprotesta pa. Okay ka lang ba? Tanong nito. Pinilit niyang umiling pero hindi niya alam kung pag-iling ba ang ginawa niya dahil naramdaman na lang niya ang kamay nitong humahagod sa kanyang braso. Don't worry, I'll make you happy. Anito at huli na para malaman niya ang ibig nitong sabihin. Bigla na lang kasi itong umibabaw sa kanya.
Hanggang sa nagtuloy-tuloy na ito sa ginagawa nang hindi man lamang siya nakapanlaban, na para bang sumasang-ayon din ang katawan niya sa gusto nitong mangyari. At nang magising siya kinabukasan, dagli siyang napalingon sa kanyang tabi. Nanlaki ang mga mata ni Elira nang makitang isang lalaking nakatalikod sa kanya. Kagat labi siyang bumangon, ingat na huwag itong magising. "Anong ginawa mo?" Impit niyang singhal sa sarili habang pinupulot ang kanyang mga damit na nagkalat sa kung saan. "Kasalanan mo to, Lisa! Kasalanan mo to!" Anya, saka mabilis na nagbihis kahit nananakit ang kanyang buong katawan. At bago iwanan ng lalaki, isa pa uling suliyap ang ginawa niya rito. Nakita niyang hugis pusong tattoo sa kanang braso nito. Mayroon din iyong maliit na star sa gilid. Napalunok siya. Malabo sa alaala niya ang mga nangyari kagabi. Pero natitiyak niyang wala siyang pagtutol sa lahat ng yon. Napasabunot si Elira sa kanyang sarili. "Tumakbo ka na bago ka pa mahuli ng mga katrabaho mo at bago pa magising ang lalaking yan!" Sigaw ng isang tinig sa kanyang isip, kaya mabilis siyang bumaba at kinuha lang ang kanyang bag sa locker room. Pagkatapos, walang lingunan siyang umalis sa hotel. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi sa apartment nila ni Lisa. Basta, tulala lang siya habang pumapasok sa loob. "Elira!" Agad na sa lubong ni Lisa. "Saan ka ba galing ha? Kagabi pa kami tawag ng tawag sa'yo ni Justin. Hindi mo malaman sinasagot yung cellphone." Napatingin siya dito hanggang sa tumaas baba ang kanyang dibdib at pinaningkitan ng kaibigan. Ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw ang may kasalanan ng lahat!" Mangiyak-iyak niyang sambit. "Ha? Ano ba sinasabi mo? Halika nga, maupo ka." Hinila siya nito paupo sa sofa. "Ano ba talaga nangyari sa'yo?" Suminghot siya. "Ako lang naman yung nakainom ng Diyos sa dapat ay kay Angel." "Ano?" "Oo, at hindi ko alam ang gagawin ko ngayon." Sandali itong natigilan bago siya hinawakan sa magkabilang kamay. "Bakit? May nangyari ba? Napagalitan ka ba? Tanggal ka na ba raw sa trabaho?" Sunod-sunod itong tanong. "Hindi." Ano? Ano nga? Magsalita ka kaya?" "Basta kasalanan mo to. Dahil sa'yo ang dami nangyari kagabi." Napakunot ang noo ni Lisa. "Ano ba nangyari kagabi?" Huminga siya ng malalim habang mahigpit na nakahawak sa strap ng backpack niya. Ano?" Nauutal na tugon niya. Hindi alam kung itutuloy pa ba ang pagkukwento dito. "Sabihin mo na matapos na to. Kung napagalitan ka, kakausapin ko si Mrs. Granada. Sasabihin kong ako yung may kagagawan kaya hindi yun. Natapos ko naman ang trabaho ko." Ano nga kasi? Huwag mo kaya akong bitinin dahil kanina pa ako kinakabahan dito." Kasi may nangyari sa amin ng lalaking guest." Nakapikit na sagot niya. "Ano?" "Oo. At dahil sa'yo kaya naisuko ko yung bataan ng wala sa oras." May himig paninising sagot niya. Nawala ng imik si Lisa. Apologetic itong tumingin sa kanya sabay ining. "Alam mo naman hindi ba? Never pa ako nagka-boyfriend dahil may pinag-iipunan ako. Alam mo gusto ko magkaroon ng sariling bahay dahil yun na lang yung masasabi kong akin talaga. Ngayon paano na ako nito? Paano kapag nagka-boyfriend na ako? Hindi man lang ako birhen bago ako magkaroon ng first boyfriend." Sorry. Sorry na, Elira. Paano kung ipahanap ako ng lalaking yun? Paano kung sabihin niya kay Miss Granada nangyari? Paano kung mabuntis ka?" Ani Lisa. Nanlaki ang mga mata niya. "Hindi yun ang naisip ko pero ngayon," umiiling siya. "Paano nga kung mabuntis ako? Ano nang gagawin ko?" Napasubsob siya sa dalawang kamay at doon umiyak. Dagli naman siyang kinabig ng kaibigan at niyakap. "Sorry, Elira. Sorry na." Paulit-ulit itong wika habang hinahaplos ang likod niya. Ngayon, mas lalo siyang pinanghinaan ng loob. "Sana pala nagprotesta ako. Sana pinigilan ko siya. Sana." Napahikbi siya. "Teka, ibig mo sabihin, hindi ka nanlaban?" Kumawala siya sa pagkakayakap ni Lisa. "Paano pa ako malalaban kung para akong lasing at hilong-hilo?" Nakagat ito ang labi. Sorry ulit.
Pero hindi ba siya gumamit ng proteksyon? Di ko nga alam eh. Malalaman ko pa ba yun kung wala nga akong lakas na itulak siya? Ganito na lang. Magkunwari na lang tayo na wala nangyari. Paano ko naman gagawin yan kung sa bawat oras alam kong tatawagan ako ni Mrs. Granada? Tanong ni Elira. Para namang hindi. Basta magdasal na lang tayo. Paano kung mabuntis nga ako? Wala na sila itang at inang. Ayoko namang humingi ng tulong sa mga kamag-anak ko. Alam mo naman ang ugali nila, hindi ba? Hinawakan muli ni Lisa ang kamay niya. Huwag kang mag-alala. Kami ni Justin ang bahala sa'yo. Teka, nakita mo ba yung mukha niya? Umiling siya. Hindi, natakot ako. Kung ganun, huwag ka na masyadong mag-overthink. Hindi pa naman tayo sigurado. Napayuko siya at ganun din ang sinabi sa sarili. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi mawala sa isip niya ang gabing yon. Pati ng posibilidad na mabuntis siya. Samantala, nagising si Darion sa malakas na tunog ng kanyang cellphone. Sandali pa siyang napatulala sa kisame. Iniisip kung nasaan siya. Pagkatapos, bumalik sa alaala niya ang mga nangyari ng nagdaang gabi, kaya mabilis siyang napabalikuwas ng bangon at tinignan ang kanyang tabi. She's gone. Usal niya na hindi malaman kung ano ang gagawin. Para kasing naninikip ang dibdib niya na hindi niya maunawaan dahil sa kaalamang hindi na makikita pa ang babae. No, she's working here. I can ask the management too. Naputol ang sasabihin niya nang muling mag-ingay ang kanyang cellphone. Padarag niya yung kinuha. Hello. Iritabling sagot niya bago bumangon. Natigil siya sa paglalakad patungong banyo nang mapasulyap sa kamang nababalutan ng puting bedsheet. Napahilamos siya sa mukha nang makitang pulang mantsiyang naroon. Darion, iho. Ani manang Bening ang mayordoma sa kanilang mansyon. Yes, manang. May problema ho ba? Tanong niya. Ang papa mo. Anong nangyari sa kanya? Inatake siya sa puso kaninang madaling araw. Kanina pa nga kitang tinatawagan pero hindi ka naman sumasagot. Nasa ospital na siya ngayon kasama si Berto. Ang tinutukoy nito ay ang driver ng kanyang ama. Ganun ho ba? Sige ho, papunta na ako. Pagka-off ni Darion sa kanyang cellphone, madali siya nagbihis. Nalimot na rin niya ang pagtatanong sa management ng hotel tungkol sa babaeng kasama niya ng nagdaang gabi. Ang nasa isip niya sa mga sandaling yun ay ang kanyang ama, ang natitirang pamilya na meron siya. Na nakasagutan niya kagabi, kaya siya napadpad sa hotel na yon. At habang nagmamaneho, sinisisi niya ang kanyang sarili kasabay ng pag-usbong ng kakaibang takot sa puso niya. Na siguro, kaya na ospital ang kanyang ama ay dahil sa kanya. At kapag may nangyaring masama rito, wala siyang ibang sisisihin, kundi ang sarili niya. Ilang buwan ang lumipas at pilit na ipinagpatuloy ni Elira ang trabaho sa hotel. Hindi siya nakatanggap ng tawag mula kay Mrs. Granada ng araw na yon, kaya palagay ang loob niyang walang sinabi ang guest nila dito. Sinubukan din ni Lizang alamin ang detalye ng guest na nakasama niya sa room 214, kahit anong pigil niya rito. Pero wala raw record sa reception. Ang sabi ng receptionist, ang natatandaan daw nito ay kumuha lang ng room ang lalaki at hindi na sinabi pa ang pangalan dahil daw sa kalasingan. Basta nagbigay lang ng pera. Idagdag pa raw na nagkaproblema sa shift handover kaya walang naipasok na record. Kahit na papano, nakahinga ng maluwag si Elira. Hindi na niya talaga gustong makita ang lalaking iyon. Si Liza lang ang mapilit. Ngunit, habang tumatagal, may napansin siyang kakaiba sa kanyang katawan. Mabilis na siyang mapagod, madalas mahilo at walang ganang kumain. Nasabihin niya yon kay Lisa, agad siya nitong sinamahan sa ospital. Congratulations! You are 12 weeks pregnant, Miss Gonzalez. Anang doktora. Nagkatinginan sila ni Lisa. Parehong laglag ang panga. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman sa mga sandaling yun. Pero pakiramdam niya, namanhid ang kanyang buong katawan habang malakas na kumakabog ang kanyang dibdib. Makalipas ang ilang sandaling katahimikan, lumunok siya ng sunod-sunod. Pilit niyang pinatatagan sarili bago nagtanong sa doktora.
Sigurado ho ba kayo? Yes, Miss Gonzalez. Healthy naman ang ipinagbubuntis mo, kaya reresetahan lang kita ng vitamins. But once na lumala ang pagsusuka mo at morning sickness, at kung may iba ka pang nararamdaman, bumalik ka agad dito, okay? Napatango na lang siya pagkuway bumaling kay Lisa. Hinawakan naman ito ng mahigpit ang kanyang mga kamay. Hindi nito yun binitiwan hanggang sa makalabas sila ng ospital. Pareho silang walang imik na umuwi sa kanilang apartment. Pagdating doon, nakaabang na sa kanila si Justin. Ano, kumusta? Ano sabi ng doktor? Sunod-sunod itong tanong. Mabuti pa siguro, Justin. Sa loob na tayo mag-usap. Kailangan din ni Elira ng pahinga. Ani Lisa, madali itong tumango. Sige, tara na sa loob. Pagkapasok nila, inalalayan siya ni Lisa makaupo sa sofa bago ito mabilis na nagtungo sa kusina. Kumuha ito ng isang pitsyel ng tubig at 3 baso. Sinalinan siya nito ng tubig. Salamat. Mahinang usal ni Elira. So ano nga, kinakabahan ako sa iyong dalawa ha? Pangungulit ni Justin. Hinarap ito ni Lisa. Buntis si Elira. Ano? Oo. At wala siya makakasama sa kinakaharap niyang ito, kundi tayong dalawa. Naiintindihan mo ba ako? Natahimik si Justin pagkuway tumingin sa kanya. Okay, pero gusto ko malaman ng buong detalye. Hindi naman nag-atubili pang magkuwento si Lisa. At habang pinakikinggan niyang dalawa, bahagya siya napangiti. Alam niyang mahirap ang kinakaharap niyang problema. Pero dahil sa dalawa, mas lalong naging buo ang loob niya. Alam niyang hindi siya pababayaan ng mga ito kahit na anong mangyari. Dahil mula pa noong mga high school ay magkakaibigan na sila at itinuring ng kapatid ang isa't isa. At dahil ulila na siya sa mga magulang, sina Justin at Lisa na ang naging sandalan niya hanggang sa kasalukuyan. Sigurado ka bang hindi mo na ipapahanap ang lalaking yun? Tanong ni Justin sa kanya. Umiling siya. Hindi na lang. Para ano pa ba? Hindi ko rin naman alam kung nasan siya. Hindi ko nga alam kung anong pangalan niya. Kung itanong natin sa boss natin. Suwestyon ni Lisa. Ano? Huwag na. Okay na ako. Ang mahalaga, nariyan kayo. Well, wala naman talagang problema. Hindi ba may naipon ka na rin naman? Ani Lisa maya-maya. Oo, pero alam naman nating hindi yun sapat eh. Pambili pa lang ng diaper tiyak na mamumulubi na ako. Sagot ni Elira. Hindi naman talaga malaki ang ipon niya. Sapat lang yun para sa kanyang sarili, para mabuhay ng ilang buwan. Hindi ka naman namin pababayaan. Mabilis na wika ni Justin na ikinangiti niya. Salamat sa inyong dalawa ha. Salamat dahil palagi kayong ganyan. Nagigilty talaga ako, Elira. Sorry talaga ha. Sabi naman ni Lisa. Sus, wala na yon. Nandito na eh. Ano pa bang magagawa natin? Ano ng plano mo? Tuloy ka pa ba sa pagtatrabaho? Tanong ni Justin. Siguro habang hindi pa to nahahalata, tuloy lang ako. Tapos saka na ako magre-resign. Ayoko rin namang malaman ng iba nangyari sa akin eh. Hahanap na lang ako ng online job. Graduate naman ako ng computer secretarial. Kahit 2 years lang yun, magagamit ko rin naman. Sa bagay, tama nga naman. Basta, wag na wag ka maglilihim sa amin ni Liza ha. Oras na nagkaproblema ka, sabihan mo agad kami. Ani Justin. Oo naman. Nakangiting sagot niya bago niyakap ang dalawa. Mabilis sa lumipas ang 6 na taon. Maagang gumising sa Elira para ihanda ang anak niyang si Aiden sa pagpasok sa kindergarten. Tulad ng nakasanayan, siya mismo nag-ayos ng uniforme at naglagay ng gel sa buhok nito habang tahimik itong nakaupo sa maliit na upuan. Mommy, masakit po kapag hinihigpitan mo. Reklamo nito habang nakasimangot. Natawa siya. Para hindi madaling matanggal, baby. Malambing niyang sagot. May kahabaan ang buhok ng kanyang anak dahil ayaw nitong ipagupit kahit lalaki ito. Kaya kapag papasok, wala itong choice kapag sinabi niyang ititirintas yun. Pagpapawisan kasi ito. O ayan, okay na, baby ko. Thank you po, mommy. Ani Aiden na yumaka pa sa kanya. You're welcome. Basta bilin ko ha. Huwag kang magpapasaway sa tita ninang mo ha. Opo, mommy. Babe lang po ako. Okay, heto na yung bag mo. Tumayo si Aiden at sinokbit ang maliit na bag nito sa magkabilang balikat.
Pagkatapos, hinalikan niya ito sa noo. O ano, ready na bang pumasok sa school ang baby namin? Bungad ni Lisa na galing sa kusina. Bihis na rin ito. Yes po, Tita Ninang! Masiglang sagot ni Aiden. Good boy. Hinaplos pa ni Lisa ang buhok ni Aiden. Kagaya ng pangako nito at ni Justin, ang dalawang naging katulong niya sa pagpapalaki sa kanyang anak. Hindi madali sa umpisa. Lahat sila'y natutong mag-adjust. Pero hindi naman siya palaging nakadepende sa mga ito dahil may sarili ding buhay ang dalawa. Ang mahalaga sa kanya, hindi naramdaman ni Aiden na kulang ito sa pagmamahal dahil tatlo silang buhos ang pagmamahal dito. So, tutuloy ka talaga? Tanong ni Lisa sa kanya. Oo, para hindi na lang ako part-timer sa mga online job na pinapatos ko. Alam mo na, 5 taon na rin tong si Aiden. Siyempre, kailangan ko na rin ng matinong trabaho. Sagot niya. Simula ng manganak sa Elira, may oras lang talagang pagkuha niya ng online part-time jobs para mabantayan na maayos si Aiden. Ayaw din niyang iwanan ito basta-basta lalo na't maliit pa ito. Ngunit habang lumalaki si Aiden, mas lalo niyang naiisip ang kinabukasan nito at hindi na sapat ang kinikita niya. Sus, problema ba yun? Kaya nandito ako si Justin, hindi ba? Sabi ni Lisa. Alam ko at sobrang thankful ako sa inyo. Pero hindi naman pwedeng habang buhay na lang kaming aasa sa inyo. May sarili rin kayong mga buhay, no? Wag mo na nga kaming alalahanin. Alam mo namang hindi namin matitiis tong gwapo naming inaanak. At syempre, ikaw. Basta. Ang gusto ko na lang ngayon ay makapagtrabaho. Sabi mo naman, halinhinan mo ko sa pag-aalaga kay Aiden, hindi ba? Oo naman, no. Kung ganito ba naman ang aalagaan ko kahit na magpakananay pa ako sa kanya, walang problema. Nagkatawanan sina Elira at Lisa. Single pa rin ang dalawa niyang kaibigan at hindi niya alam kung by choice ba yon o dahil sa kanilang dalawa ni Aiden. Pero hindi naman siya nagtatanong. Alam kasi niyang mangangatwiran lang ang mga ito sa kanya. Sige na, baka mahuli na kayo. Mag-aayos pa rin ako. Anya kay Lisa. Sige. Aiden, paalam ka na kay mami mo. Tumingin sa kanya si Aiden. Pumantay naman si Elira sa kanyang anak. Behave sa school, okay? Si Tita Ninang din ang susundo sa'yo kasi may pupuntahan si Mami. Okay ba yon? Okay na okay po. Basta po, may pasalubong. At ano naman ang gusto ng baby ko? Ice cream po. Okay, bibilhan kita pag uwi ko. Love you. Hinalikan niya sa pisngi ang anak. I love you too, Mommy. Humalik din ito sa pisngi niya. Pagkuway sumama na ito kay Lisa. Inihatid pa ni Elira ng tanaw ang dalawa bago siya nag-intindi ng kanyang sarili. Ang totoo, medyo natatakot siya. Hindi niya alam kung may tatanggap pa talaga sa kanyang kumpanya dahil ngayon, ang gagamitin niya ay ang pinag-aralan niya mismo, hindi ang naging training niya bilang room attendant. Susubok lang naman siya kung papasa siya. Iniligay naman niya sa kanyang resume ang mga online job na tinanggap niya. Sana lang maging sapat yun. Nang matapos magbihis, isa-isang tinignan ni Elira ang mga job posting na isinave niya sa kanyang cellphone. Una sa listahan ay ang isang kumpanyang naghahanap ng sekretarya, ang Velasco Corporation. Grabe, parang hindi ako bagay rito ah. Bulong niya habang kinakabahang pumasok sa loob ng napakataas na gusaling yon. Namangha siya dahil pwede nang panalaminan ang marmol niyong sahig. Lahat din ng empleyado, konsosyal at profesional. Kaya mas lalo siyang kinabahan. Lumapit siya sa receptionist. Good morning po. Nandito po ako para sa secretary interview. Ngumiti ang babae. Ganun ba? Can we have your resume, miss? Para may lista ka na namin at mabigyan ng number. Heto po. Salamat. Sandali lang isusulat ko lang yung number mo. Okay. Matyaga siya naghintay na makarinig siya ng komosyon sa entrance. Nakita niya mga nagmamadaling empleyado. Para bang may tinatakasan ng mga ito. Good morning, sir. Pati ng gwardya nang pumasok ang isang matangkad at matipunong lalaki. Ni hindi man lamang nito binati pabalik ang gwardya at nilagpasan lamang ito. Ang sungit ha? Bulong niya habang pilit na inaaninag ang mukha nitong nasisinaga ng matinding sikat ng araw. Nandiyan na si sir. Narinig pa niyan sabi ng isa pang receptionist. Tumayo ng tuwid ang mga ito.
kaya hindi niya napigilang magtanong. Excuse me, sino ba siya? Siya yung CEO ng kumpanyang ito. Siya si Mr. Darion Velasco. Mahinang sagot ng receptionist na kausap niya. Nanlaki ang mata niya. Si CEO? Oo. Nawalan siya ng imik at hindi malaman kung bakit may kakaiba siyang naramdaman nang tuluyang masilayan ang mukha ng lalaki. Matiim kong makatitig ang bilugan nitong mga mata. May kulot-kulot na buhok, pangahan at matangos ang ilong. Kay kisig-kisig nitong tignan sa suot na kulay itim na suit. Napalunok sa Elira sabay hawak sa ulo. Bigla kasing nag-flash doon ang isang malabong imahe. Para bang isang alaala na hindi niya maunawaan kung saan nagmumula. Hanggang sa mapagmasdan pa niyan lalo ang mukha ng lalaki. Binundol ng kakaibang kabang kanyang dibdib. Pamilyar kasi ang mukha nito. Hindi lang niya maalala kung saan ito nakita. Bumulyaw ang lalaki na napaigtad sa lahat ng naroon sa labi. Isa kasing lalaking empleyado ang nakabangga dito, dahilan para tumilapo ng mga papeles na bitbit ni Mr. Velasco. Oh no, I'm so sorry sir, I'm sorry. Natatarantang sambit ng empleyado. Halos mag-isang linya ang mga kilay na tinignan ni Mr. Velasco ang lalaki. Can't you even do your job properly? Maliit ba ako para hindi mo makita? Malamig, ngunit nakakatakot itong sambit. Namumot lang yumuko ang empleyado. I'm sorry po, sorry po talaga. Napabuntong hininga si Elira sa tagpong iyon at hindi na nag-isip pang lumakad sa kinaroroonan ng mga ito. Walang salitang dinampot niyang papeles at inayos yon. Bago tinignan ng CEO na nakatitig din sa kanya. At kung hindi siya nagkakamali, gulat ang nakalarawan sa mukha nito. Ito na po yung mga papeles niyo, sir. Sambit niya. Tumingin doon ang lalaki pero hindi ito umimik. Titig na titig lang ito sa kanya. Sir? Untag niya rito. Para naman itong natauhan at walang imik na kinuha ang mga papeles sa kamay niya. Tinignan nito yon isa-isa. Pagkuway sa lubong ang mga kilay na tumingin sa kanya. How did you do this? Ang alin po? This. How did you organize this in a short period of time? Itinaas sa lalaki ang hawak ng mga papeles. Bahagyang ngumiti si Elira at kung hindi siya nagkakamali, sandaling natigilan ng lalaki. Nasanay lang po ako sa mga online job na pinasukan ko. Minsan po kasi virtual assistant ako at taga-organize ng files. Confident yan sagot. Kung kaharap niya ang CEO ng kumpanyang yon, ibig sabihin, kailangan niya itong ma-impress. Tahimik na muli nitong binalingan ng mga hawak na papel. At sa bawat ikot ng orasan, mas lalong tumataas ang tensyon sa ere. Pakiramdam ni Elira, lahat ng mga naroon ay hindi na humihinga habang naghihintay sa sasabihin ni Mr. Velasco. Ganoon kalakas ang presensya nito. Are you here for the secretary job interview? Sa wakas ay tanong nito nang muli siyang tignan. Nagtamang kanilang mga mata at aaminin niyang mas lalong bumilis ang pintig ng kanyang puso. Mayroon ding tila paru-parong nagliparan sa kanyang tiyan. Lumunok siya. Opo. And your name is? Elira. Elira Gonzalez, sir. Tumango-tango ito at binalingan ng sa tingin niya ay assistant ito. Kagaya ni Mr. Velasco, nakasut din ang lalaki ng kulay abo. She's hired. She will be my secretary from now on. Walang kaabog-abog na sabi ni Mr. Velasco dahilan para mapasinghap ang lahat. Nanlaki ang mga mata niya. Po? Pardon, sir? Gulat namang sabi ng assistant ito. I said she's hired. Di ka naman siguro bingi Ernie, di ba? Ulit ng lalaki. Hindi naman, sir. Good. She's hired starting today. Sama mo siya sa HR para maasikaso agad ang mga papel niya at para na rin mabigay siya ng temporary ID. Wait lang po, sir. Hindi pa po ako ni-interview. Awat niya kahit lumulukso ng puso niya sa tuwa. Hindi na kailangan. You organize these confidential files in less than a minute without panicking. And that's enough for me. Pero sir, hindi ba nandito ka para magtrabaho? Opo. Bakit ngayon parang ayaw mo? May halong iritasyong tanong nito. Hindi naman sa ganun sir, nabigla lang po kasi ako. Well, the skills you have is what I need to run this company properly and be my secretary. Sapat naman sagot yan kung bakit kita tinanggap? Yes sir, kuha ko na po. Good. Now Ernie, sama mo na siya.
Ikaw na rin ang magdala sa kanya sa magiging pwesto niya. Huwag mo rin siyang kalimutang i-orient sa mga kailangan niyang gawin. Baling nito sa katabi. Okay, sir. Tumango si Mr. Velasco. At bago pa ito tumalikod, isang sulyap pang ginawa nito sa katuluyang tinungong elevator at sumakay doon. Para naman lobong nagkaroon ng hangin ng buong paligid at lahat ng naroon ay sunod-sunod na huminga ng malalim. Gosh, nakakatensyon talaga si Sir, sabi ng receptionist. Salamat, miss. Iniligtas mo ko. Sabi ng lalaki nakabangga kay Mr. Velasco. Napakunot ang noon niya. Bakit naman? Nabangga mo lang naman siya. Hindi naman big deal yun. No, Miss Gonzales. Ani Ernie. It's a big deal in this company. At sa buong durasyon ng pagtatrabaho ko kay Mr. Velasco, ngayon lang siya gumawa ng ganitong desisyon. Ngayon lang siya nag-hire ng empleyado nang wala ng interview at base lang sa ginawang pag-organize ng files. Paliwanag pa nito. Ganun po ba? And who knows, baka ikaw nang sagot sa pagiging pugnote ni Sir. Sabi pa ni Ernie. Natawa si Elira. Nako, hindi naman siguro. Sino lang ba ako? You're right, Miss Gonzales. Sino ka nga lang ba? Pero wag mong ismulin ang sarili mo. Kasi you already made a history today. At tingin ko, mas magiging exciting ang mga susunod na araw. Hindi na siya sumagot pa. Napapaisip din siya sa sinabing iyon ni Ernie. Alam naman niyang malabong mangyari ang mga sinabi nito, pero sa kaibuturan ng kanyang puso, naroon ang pag-asa. Pag-asam na hindi niya maipaliwanag kung saan ba talaga nagmumula. Sa kabilang banda naman, halos takbuhin na ni Darion ang kanyang opisina na nasa 25th floor. Hindi siya maaring magkamali. Si Elira ang babaeng matagal na niyang ipinapahanap. May 4 na taon nang mahigit ang nakararaan. Pagdating sa kanyang opisina, agad niyang tinawagan ng investigador na inutusan niya. Mr. Reyes, I want you to look for a certain Elira Gonzales. Sabi niya nang sagutin ng investigador ang telepono nito. May lita kayo, sir? Yes, she's here in my company. She's now my employee. Excited niyang balita. Okay, sir. Ako na pong bahala. Please do at pakibilisan mo na rin. Opo, sir. Pagkatapos magpaalam ng investigador, nagpaikot-ikot si Darion sa kanyang opisina. May minsanan pang titingin siya sa kisame na parabang nakikita doon ang malaanghel na mukha ni Elira at ningiti. Isang bagay na banyaga na para sa kanya. Well, sino bang hindi maaakit sa kagandahan ni Elira? Kahit lasing siya ng gabing may mangyari sa kanila, hindi may kakailang binigyan siya nito ng dahilan para matandan ito ng husto. Dahil siya ang nakauna dito. Although, aaminin niyang mahigit 1 taon ding nawaglit ito sa kanyang isipan. Matapos kasing mabalitaan ni Darion na inatake ang kanyang ama, dinala niya ito sa Amerika at doon sinubukang ipagamot. Subalit, 6 na buwan lang ang itinagal nito at tuluyan ng binawian ng buhay. Darion was totally devastated that year. Halos ayaw na niyang magtrabaho. Subalit kabilin-bilin na ng kanyang ama na huwag niyang pababayaan ang kanilang kumpanya dahil maraming tao ang umaasa doon. Kaya naman, hindi rin natagalan ang kanyang pagluluksa. Natuon ang atensyon niya sa trabaho at naalala lang muli si Elira nung magawi siya sa Imperial Hotel. Nagtanong-tanong siya sa staff doon. Ang sabi sa kanya, bago na raw ang management at wala raw kilalang mga ito kagaya ng ibinigay niyang description. Hindi rin niya kasi nakita ang name tag noon ng babae dahil sa ibang bagay nakafocus ang kanyang atensyon. Kaya nag-hire siya ng investigador. Dito lang pala kita matatagpuan. Anya habang iiling-iling. Ang pagkakataon nga naman, ang ilap-ilap mo sa mata ng investigador ko. Pero ngayon, bigla ka naman susulpot sa mismong harapan ko. Natigil siya sa pag-iisip nang maalalang naroon nga pala para mag-apply ng trabaho ang babae. Kaya agad niyang tinawagan ng receptionist at hiningi ang resume nito. Agad naman yun dinala sa kanyang opisina. Excited siya na upo at pinasa mga nakalagay sa resume. Napangiti siya nang malapad nang makita ang status nito. Single. Tumango-tango siya bago sumilip sa halos tinta na dingding ng kanyang opisina. Nakita niyang 2 anino doon na alam na niya kung kanino. Kaya madali niyang itinago ang hawak na papel
Saktong pumasok si Ernie. Sir, naayos ko na po ang lahat. Imporma nito habang papalapit sa kanya. Good. Sir, kailangan mo pa talaga si Miss Gonzales? I mean, nandito naman ako. Anito, napatas ang kilay ni Darion. Kino-question mo bang ginawa ko? Hindi naman sir, kaya lang, iba ng trabaho mo sa kanya because from now on, you will be my eyes and ears in this company. Sir? You heard me, Ernie. Bakit ba gusto mong pinauulit ang sinasabi ko? Kasi sir, naninibago lang ako. Kahit ako naman naninibago rin sa sarili ko. And I know, this is because of Elira. Ngayon lang ako na-excite ang ganito katindi. Sagot niya sa isip. Sir? Untag ni Ernie sa kanya, nangungunot ng noo. Ang sabi ko, mas lalawak ng sakop ng trabaho mo bilang assistant ko. At dahil din dyan, sa iyo ko ipapagamit ang opisina sa baba. Sinabi mo na kay Elira na siya ng tatay sa pwesto mo, hindi ba? Mabilis na bawi ni Darion bago pa siya mahalata ng kausap. No sir, ang sabi ko kasi, hati kami sa pwesto sa labas. Pwes ngayon, hindi na. At yung mga aplikante sa baba, ikaw mismo pumili na sa tingin mo ay pwede mong maging sekretary. Po? Magkakaroon ako ng sariling sekretarya? Yes. Velasco Corporation is going global. Kaya kailangan mo rin ng sekretary para mas mapadali ang transactions natin. Tumango-tango si Ernie. Okay sir, kung yan ang pasyon nyo. Hindi rin naman talaga madaling magpatakbo ng ganitong malaking kumpanya. You're right. Now move. Bago pa magbagong isip ko. Also, don't forget to hire your own secretary, okay? Dahil akin lang si Elira. Alam ko, kapag wala kang sariling assistant, magiging kahati kita sa kanya. Tugtong ni Darion sa isip. Sige sir, salamat sa promotion. Tumango siya. Oo na. Teka pala sir, hindi ko pa naibibigay ang iba pang mga dapat gawin ni Miss Gonzales. Sinabi ko lang magiging papel niya rito, pero hindi ko naman inaasahan na hindi pala kami maghahati sa trabaho. Don't worry, ako nang bahala sa kanya. Okay sir, tuloy na ako. Ito po yung iPad kung saan nakasulat yung schedules niyo. Sige. Pagkatapos makapagpaalam ni Ernie, naghintay lang si Dario ng ilang saglit bago lumabas at marahan lumapit sa table ni Elira na abala na sa pag-aayos sa mga gamit sa ibabaw ng mesa nito. Use this for my schedules. Walang pasakalyang wika niya. Ay pusakal ka! Napaigtad ito dahilan para mapangiti siya. Sir, pasensya na. Nagulat lang po. I know. Kunin mo na ito para ma-check ang schedule ko ngayon. Si Sir Ernie po. Tanong nito pagkakuha sa iPad. He will be at his office. Po? Office niya? Pero sabi niya hati raw kami dito. Hindi na ngayon dahil may iba na siyang trabaho. He got promoted. Ay, talaga po? Yes. Kaya ayusin mo na muna mga gamit niya para ready na kapag umakyat siya muli rito. Sige sir. And don't forget to check my schedules for today, Miss Gonzales. Baka may mahalaga akong meeting o dokumentong kailang pirmahan. Noted sir. Mabilis sa tumalikod si Darion. Nang akmang bubuksan na niya ang pinto ng kanyang opisina, muling nagsalita sa Elira. Gusto niyo po ba ng coffee, sir? Tumingin siya dito. Yes, please. Make it black. Sige po. Napangiti siya nang mabilis itong nagtungo sa pantry. Matagal na ring pinag-iisipan ni Darion na ipromote si Ernie at tamang-tama naman ang dating ni Elira. Dahil bukod sa mas mapapagaan ang trabaho niya, may dahilan na rin siya para ganahang pumasok araw-araw. Dahil nitong mga nakalipas sa buwan, pakiramdam niya sa sarili, napipilitan na lang siyang bumangon at magtrabaho. Maybe because of the exhaustion. Dahil mula pa noong gumraduate siya sa kolehiyo, halos bahay-opisina lang ang ginagawa niya. And when he met Elira a few years ago, akala niya ay mas magiging meaningful ang kanyang buhay. He really felt something for her. Subalit, mapagbiro talagang tadhana. O siguro, sinadya nitong hindi muna sila pagtagpuin para sa pagkakataong yon. Nang makita niyang pabalik na si Elira, ay nagkunwari siyang may binabasa. Maya-maya, kumatok na ang dalaga. Sir, your coffee po. Anito nang buksan ang pinto. Leave it here. Seryosong sagot niya. Okay sir, enjoy your coffee. Napatingin siya sa kamay nito. You're trembling. Napahinto ito sa akmang pagtalikod. Po? You're nervous. Hindi po. Lying won't help you survive here, Miss Gonzales. So tell me,
Bakit ka? Kinakabahan? Kinagat nito ang labi kaya napatingin siya doon. Kakaibang init ang rumagasa sa kanyang katawan, kaya madali niyang ibinalik sa mga mata nito ang pansin. Kasi sir, first day ko pa lang po, baka po magkamali ako. Bakit? Wala namang masama kung magkamali ka. Understandable yun dahil bago ka pa nandito. Pero kung magkakamali ka ng paulit-ulit sa loob ng isang buwan, baka nga pag-isipan ko muna kung bakit kita tinanggap. Naku sir, mabilis po ako matuto. Then, wala kang dapat na ikabahala. Just do your job properly and you'll stay longer than you think here. Sana nga ho, kailangan ko pa naman ng trabaho. Napakunatan noon niya. Bakit? May pamilya ka bang binubuhay? May mga kapatid ka bang pinag-aaral? Tinong niyang pasikretong kumukuha ng impormasyon. Hindi kasi sapat ang resume nito. Siguro kailangan din niyang humingi ng copy sa HR ng complete info nito. Wala naman po sir, may 1 dekada na po akong ulila at wala naman po akong mga kapatid. Ganun ba? Sorry to hear that. Okay lang sir, may anghel naman akong kasakasama eh. Angel? Natigilan ito. Ang ibig ko po sabihin may mga kaibigan akong anghel ko na kung ituring, sila na po yung pamilya ko ngayon. Matagal na pinagmasdan ni Darion sa Elira. Kita niyang pag-iwas sa mga mata nito. Tanda na may inililihim ito sa kanya. Subalit, hinayaan na lang niya ito. Sooner or later naman, malalaman niya rin ang lahat. Well, good to know that you have good friends. Nakakabaliw din naman na mag-isa. Anya, naranasan mo na ba yon sir? Ang alin? Ang mag-isa po. Yes, just like you, ulila na rin ako. At ang tinuturing ko na ngayong pamilya ay ang kumpanya. Parang ang hirap naman po yata nun. Wala po kayong asawa? Napatas ang isang kilay niya. Hindi niya alam na may pagkamadaldal pala ito. Bakit mo naitanong? Napakamot ito sa ulo, kasabay ng pamumula ng mukha. Para po alam ko kung kailangan kong magdahilan sa mga babaeng tatawag dito, kung meron man. Napahalakak siya. At kung may ibang makakarinig niyon, tiyak na magtataka mga ito dahil matagal-tagal na rin siyang hindi tumatawa ng gano'n. Sir, may nasabi ba ako nakakatawa? Nope, natatawa lang ako sa kalamang. Iniisip ko na maraming babaeng naghahabol sa akin. Well, to tell you honestly, marami naman talaga. Hindi ko lang sila pinapansin kasi sa iba nakatuon yung attention ko. Kaya kapag may babaeng tumawag sa telepono at ako yung hinahanap, make sure na itaboy mo na agad. Paano po kung kamag-anak mo? Well, I'm sure na sa cellphone ko sila tatawag kung kamag-anak ko man sila. So, maliwanag ba? Yes sir, maliwanag pa sa tubig ng batis. Napangiting muli si Darion. You know what, Miss Gonzalez? Ano po yon? You've made a huge difference. And I'm really glad I finally found you. Kahulugang wika niya. Sir, umiling siya. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Sige sir. Sumandal sa kanyang swivel chair si Darion nang makalabas si Elira. Naglalaro ang kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Alam niya, umpisa pa lang yon ang mas makabuluhang mga araw para sa kanya. Isang linggo ang mabilis sa lumipas. Nakakasanayan na ni Elira ang trabaho niya sa Velasco Corporation na nalaman niyang nasa linya ng infrastructure, pati na real estate. Kaya hindi na rin nakapagtataka na sala sa init, sala sa lamig ang ulo ng boss niya. Pero madalas, nahuhuli niyang kakaibang mga titig nito sa kanya. Sir, may pag-uutos ho ba kayo? Tanong ni Elira nang mapansing nakatitig na naman sa kanya lalaki. Humingi ito ng kape na mabilis naman siyang sinunod. Nga pala, may parating akong bisita. Patuloy mo na lang. Sige sir. Lumbas siya at bumalik sa kanyang pwesto. Itinuloy niya ang iniwan tinatype kanina. At siguro may 30 minutong lumipas nang dumating ang isang may edad na lalaki. Good afternoon po. Kayo po ba yung bisita ni Mr. Velasco? Magalang niyang tanong. Yes, alam niyang darating ako. Sige po, tuloy na po kayo sa loob. Hinihintay na rin po niya kayo. Tumango ang lalaki bago tumuloy sa opisina ng kanyang boss. Siya naman, muling hinarap ang trabaho. Subalit, hindi pa yata lumilipas ang 10 minuto nang muling bumukas ang opisina ni Mr. Velasco. Iniluwan niyo ng may edad na lalaki, kasunod ng kanyang boss na madali siyang nilingon. Sige sir, tuloy na ako. Paalam dito na matanda. Sige.
Tatawagan na lang kita kapag may ipapagawa pa ako. Sagot ng boss niya at ewan niya kung bakit tila naluluha ang mga mata nito. Okay, sir. Nang makasakay sa elevator ang bisita nito, hindi pa rin kumikilos ang kanyang boss sa kinatatayuan nito. Kinakabahan niya siya, naiilang na rin. Lumunok siya. Sir, may kailangan pa po ba kayo? Tumikim ito. Can I talk to you inside? Sige po. Sumunod siya sa lalaki sa loob ng opisina nito. Nang makaupo ito sa swivel chair, inilahad nito ang upuang nasa harap ng mesa nito. Sit. Dahil alam kong kakailanganin mo ng lakas sasabihin ko. Kahit naguguluhan, sumunod siya. Ano po bang pag-uusapan natin? Kinakabahang tanong niya. Seryoso nitong niluwagan ng necktie nito at tinitigan siya ng matiin. Hindi mo ba ako natatandaan? Tanong nito makalipas ang ilang saglit. Umiling siya. Hindi po. Nagkita na po ba tayo dati? Hindi ako. Pamilyar sa'yo? Sa halip na sagutin siya ay tanong din ito. Nung unang kita pa lang ni Rito, nakadama na siya ng kakaiba. Para kasing matagal na niya itong kilala. Yung totoo ba, sir? Lakas loob niyang tanong. Yes, please. Because I am dying to know. Mariing kinagat na Elira ang pang-ibabang labi. Ang totoo po, pamilyar ang mukha niyo. Ang kaso, hindi ko matandaan kung saan ko nakita. Wala naman po akong amnesia pero para bang may malaking ulap na bumabalot sa isip ko at may pinapakita tong imahe sa akin na hindi ko maipaliwanag. At nangyari lang to nang makita kita sa lobby. Dahan-dahan ito napangiti. You still remember. You just don't know what I look like. Ano pong ibig mong sabihin? Tumayo ito at umikot patungo sa harapan niya. Naupo ito sa upuan sa tabi niya. Pagkatapos, walang sabi-sabi nitong kinuhang kamay niya. Sir, mabilis siyang pumiksi pero hindi nito pinakawalan ng kamay niya. Nakatingin ito doon na para bang may hinahanap. There. This is the proof that you are that woman. This is the scar I remembered nung gabing yun. Sir? Para siyang pinundol ng truck sa narinig. Tell me, wala ka bang ibang natatandaan nun? Kasi kahit lasing ako, alam kong ginagawa ko, Elira. I've seen your face and I know you've seen mine. Pero bakit parang hindi mo ako kilala? Nakagat niya ang labi. Kaya mo ba ako tinanggap kasi nung una pa man? Kilala mo na ako? Partly yes. Pero mas lamang pa rin ang nakasulat sa resume mo at kakayahan mo. So tell me, bakit hindi mo ako maalala? Huminga siya ng malalim. Because I was dragged that night. What? Pero hindi ko naman intensyon ng pangyayaring yun. Nagkataong ako yung nakainom ng juice na tinimpla ng kaibigan ko para sana sa katrabaho namin. Hindi kasi niya natandaan kung aling baso yung nalagyan kaya yun. Saka medyo malabo yung paningin ko nun. Pero may isa kong palatandaan. Ano? Tumingin si Elira sa kanang braso ni Darion. Pagkatapos, hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Inalis niya ang long sleeves nito at nang makita niyang tatong naroon, napasinghap siya. Ikaw nga, mahinang usan niya. Yes, I am. So, you do remember me, ha? Napalunok siya. Saglit na bumalik sa kanyang alaala ang nangyari ng gabing yon, kasabay ng pag-iinit ng kanyang mukha. Mukhang binabalikan mo pa sa alaala mong gabing yun. Sabi pa nito habang nakangiti na. Hindi kaya kung ano-anong sinasabi mo. Napabuntong hininga si Darion. Masaya siyang malaman na si Elira nga ang babaeng hinahanap niya. Pero may nais pa siyang malaman patungkol dito. Elira. Usal niya sa pangalan nito. Kagatlabing tumingin ito sa kanya. Ano ko ba si Aiden? Napasinghap ito. Nanlaki ang mga mata. Oo nga pala. Anito, parang mas kausap ang sarili. Anong ibig sabihin ng reaksyon mong yan? Teka, paano mo nalaman na may anak ako? Paano mo nakilala si Aiden? Tanong nito. Because I was searching for you since 4 years ago. Ipinahanap mo ko? Yes. At hindi ko alam kung matatawa ba ako dahil bigla ka nalang sumulpot sa harapan ko nung nakaraang linggo. Kaya nga hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Agad kitang pinaimbestigahan at
Doon ko nalaman ang tungkol kay Aiden. Natahimik ito. I was really shocked when I knew that you left without saying a word after what happened. Ang akala ko talaga, magigisnan kita nun. Pero wala ka na, Elira. You know, hindi na bago sa akin ng mga ganun pero aminin ko sa'yo. Iba ka sa lahat ng babaeng nakasama ko. Dahil ba, birhen mo ko nakuha? Yun ba yung ibig mong sabihin? No, not only that. May kakaibang damdamin kang pinukaw sa akin ng gabing yun na hanggang ngayon. Nandito pa rin sa dibdib ko. Kaya nga hindi ako tumigil ng paghanap sa'yo. Gusto ko kasing malaman patunayan na rin kung ano ba talaga yung nararamdaman kong ito. Kung ito ba'y simpleng pagkagusto lang o mas malalim pa ron. Nalaman mo ba ngayon ang sagot? Yes. Walang ligoy na tugon niya. Unang kita ko pa lang sa'yo sa lobby, alam ko na sagot. Na ang simpleng atraksyon at pagkagusto ko nun sa'yo ay mas malalim pa. Napalunok si Elira. Anong ibig mong sabihin? Hindi muna siya sumagot. Nililimi pa niya sa isip kung sasabihin na ba niya rito ang nararamdaman niya, na baka maaga pa para malaman itong totoo. Pero marami ka nang nasayang na panahon at may anak na kayo. Baka nakakalimutan mo. Sabi ng isang tinig sa isip ni Darion. Huminga siya ng malalim. Well, maybe it was love at sight. Yun lang ang matinong paliwanag sa nararamdaman ko, Elira. Pag-amin niya, hindi ito nakasagot. Matagal itong nakatitig sa kanya. Nangingilid ang luha sa mga mata na para bang ibang katauhan na ang nakikita nito at kausap. Ganoon din naman ang naiisip niya. Ibang tao na siya mula nang muling mag-cruise ang mga landas sila ni Elira. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Anito, makalipas ang ilang sandali. It's okay, naintindihan ko. Pero sana, hayaan mo akong makilala si Aiden. Sana, hayaan mo akong ipakilala ko sarili ko sa inyo. Sandali ito nag-isip. Naalala ko na ngayon kung bakit pamilyar ang mukha mo na makita kita. Kamukha mo kasi si Aiden. So? Okay, pero kailangan natin siyang dahan-dahanin. Napangiti siya. Walang problema sa akin. And please, ayoko ng special treatment dito sa trabaho. I won't do that. Ang trabaho ay trabaho. Thanks. Sabi nito, sabay ngiti. Nga pala, sabi mo, mahigit 4 na taon mo kong pinahanap? Yes. Bakit? I mean, hindi ba 6 years na ngayon mula ng gabing yun? Well, may nangyari kasi noon. Nang magising ako, tinawagan ako ng kasama namin sa bahay. Inataka si Daddy kaya sa pagmamadali ko, hindi ko na naalala pang itanong sa management ang information mo. Pagkatapos, umalis kami ng bansa. Hindi rin nagtagal, namatay si Daddy. Nalunod ang isip ko sa pagtatrabaho. Hanggang magawi ako muli sa Imperial Hotel. Doon kita muling naalala. Nagtanong ako sa management tungkol sa whereabouts mo, kung may nakakakilala ba sa'yo. Pero sabi nila, bago na raw management at walang makapagsabi kung sino ka. But I know na, doon ka nagtatrabaho, hindi ba? Mahabang paliwanag ni Darion. Tumango sa Elira. Oo, doon nga. Siguro dahil bago management, hindi na rin ako kilala ng ibang mga tauhan. Nag-resign din kasi ako nung lumaki na yung tiyan ko dahil ayokong pag-usapan. Hindi naman na sa nagtago ako pero takot akong lumabas sa apartment namin ni Lisa. At siguro, kaya hindi mo na rin nalaman kung sino ako kasi nakiusap ako sa mga kaibigan ko na huwag ipagsasabihan tungkol sa akin. Baka ganun din yung ginawa nila sa mga katrabaho ko dati. Ayoko rin naman kasi ng gulo. That may be the reason why my investigator cannot find you. But seriously, dito ka lang naman sa Baguio City nakatira, hindi ba? Yes, mga 30 minutes mula dito. Napailing siya. Tignan mo nga naman, ang lapit-lapit mo lang pala. Baka sinadya na rin ng tadhana na panahon ang magdikta sa muli nating pagkikita. Yan din yung nasa isip ko. Nabalot muli ng katahimikan ng paligid bago tumayo sa Elira. Kung wala ka nang sasabihin, lalabas na ako, itutuloy ko na yung trabaho ko. Yes, go ahead. Pero mamaya pwede ba akong sumama sa'yo pag-uwi mo? Agad-agad? I guess, gusto ko na siya makita. Sa tagal ng panahon wala ako sa tabi niya. I want to create new memories with him. I want him to know na nandito na ako at hindi ko na kayo iiwan pa. Napabuntong hininga ito. Okay. Thanks, Elira. Welcome. Sige na, labas na ako. Sige. Masiglang bumalik sa kanyang trabaho si Darion. Pagsapit ng hapon,
Isinama nga siya ni Elira sa apartment ng mga ito. Pagtigil pa lang ng sasakyan niya sa tapat ng isang up and down na bahay, kinabahan na agad siya. Mauna na ba muna ako? Tanong ni Elira na mukhang nakahalata sa nararamdaman niya. No, sasabay na ako. Parang mas lalo akong kakabahan kapag wala akong kasama eh. Okay. Bumaba siya ng kanyang sasakyan at pinagbuksan ng pinto ang babae. Kinuha rin niyang pinili niyang paboritong pagkain ni Aiden at kasama pa laruan. Ayaw pa nga sana ni Elira. Ang kaso, ayaw niyang magpunta sa mga ito nang wala man lamang kahit na ano. Ready ka na? Tanong nito sa kanya. I don't think so. Well, sa umpisa lang naman yan. Kapag nakilala mo na si Aiden, mawawala rin ang kaba mo. Ilan sandali pa siyang natahimik bago tumango. Okay, ready na ako. Nang magsimulang humakbang papasok sa hanggang baywang na bakod si Elira, marahan siyang sumunod. Bawat hakbang niya, kasunod ay ang pagdagundong ng kanyang dibdib. Halos mabingi siya sa lakas ng tibok ng kanyang puso. And when Elira finally opened the door, pigil na niya ang paghinga. Mommy! Anang matinis sa tinig mula sa loob. Maya-maya pa, lumitaw ang maliit na bulto sa harap ng pinto. Mabilis itong pinuhat ni Elira. Hi, baby. How was your day? Nag-enjoy ka ba sa school? Yes po. Look ko, ang dami kong stars. Pagmamalaki ni Aiden at ipinakita pa ang mga stars na nakatatak sa braso nito. Parang may bumikig sa lalamunan ni Darion habang pinagmamasdan si Aiden, ang kanyang anak. Ni hindi siya makagalaw o kumukurap man lang at sinasaulo ang bawat kumpas ng kamay nito. Ang itsura ng mukha, pati ng pagngiti nito. Wow, very good naman ang baby ko na yan. Good boy talaga. Ani Elira. Opo, yun din po kasi ang bili niyo eh. Tama lang yan, baby. Dapat talaga, kung ano yung bili ni Mami at Tita Ninang, susundin mo. Okay ba yon? Opo. May pasalubong po ba kayo? Natawa si Elira at bumaling sa kanya. Ganoon din naman ang ginawa ni Aiden. Sino po siya, Mami? Tanong nito sa nangungunot na noo. Wala sa loob na napangiti siya dahil kahit ang pagkunot-not nito ay kuhang-kuha sa kanya. That's Tito Boss, baby. Siya yung boss ni Mami. Sagot ni Elira. Ganun po ba? Hi po, Tito Boss. Nakangiting bati ni Aiden sa kanya. Hindi siya sumagot hanggang sa naramdaman na lang niya ang pagdampi ng maliit na palad ni Aiden sa mukha niya. Bakit po kayo umiiyak? Seryosong tanong nito. Ha? Doon siya natauhan at wala sa loob na napahawak sa kanyang pisngi. Naramdaman nga niya ang mainit na likidong bumasa doon. Natuwa lang siya, baby. Salo ni Elira sa kanya. Natuwa? Kapag po ba happy, pwede ring umiyak? Inosenteng tanong nito. Oo naman, baby. Ang tawag doon, tears of joy. Ibig po sabihin, tears of joy po ito ni Tito Boss? Nagkatinginan sila ni Elira. Yes, Aiden. This is tears of joy. Paano yun nalaman ang pangalan ko? Kinukwento ka kasi ng mami mo sa akin. Nga pala, may pasalubong kami. Galing sa paborito mong fast food chain. Ipinakita ni Darion ang bitbit niyang paper bag. Wow! Agad itong bumaba sa pagkakakarga ni Elira at yumakap sa kanyang binti. Natigilan sila ni Elira. Thank you po, Tito Boss. Miss ko na nga po kumain ng spaghetti eh. Anong miss? Kanina lang yan ang kinain mo. Singit ng isang babaeng kalalabas lang mula sa kusina. Iba po yun, Tita Ninang. Hindi siya galing sa fast food. Kay Aling Tasing po siya galing. Niluto niya. Nagkatawanan sila dahil sa pangangatwiran ni Aiden. Sino pala siya? Tanong ng babaeng bagong dating kay Elira. Boss ko, si Darian Velasco. Mr. Velasco, si Liza nga pala, kaibigan ko. Kilala nito sa kanila. Teka, boss mo? Yung ikukwento mong moody na ewan pero gwapo? Ano? Agad na tinakpan ni Elira ang bibig ni Lisa. Natawa naman si Darion. Yeah, ako nga yung moody at gwapo niyang boss. So, kinukwento mo pala ako sa kanya ha? Tinong niya sa babaeng pulang-pula na. Kasi nga, wala itong maapuhap na sabihin, kaya natawa na lang siya. It's okay, I understand. Okay lang naman ikwento mo ako sa iba. May basbas ko.
Oh, mabait naman pala siya eh. Ani Lisa na nakawala na kay Elira at bigla nang yumakap sa kanya. Ang bango mo naman. Lisa, ano ba? Hinila ni Elira ang buhok ng kaibigan nito. Natawa naman siya dahil nakikita niya kung paano ito sumimangot na para bang selos sa selos. Oo na, bibitiwan ko ng crush mo. Ani Lisa sabay buhat kay Aiden. Napatingin si Elira sa kanya. Sorry Donna, hindi pala kita nabalaan na medyo may saltik ang kaibigan ko. It's okay, nakakatawa nga siya eh. Pero kung nagsiselos ka, sabihan mo agad ako para hindi ako nagpapayakap sa iba. Biro niya dito. Ano sinabi mo? Basta, may karapatan kang pagbawalan ako, okay? Tara na sa loob, nagugutom na ako. Hindi naman na sumagot si Elira, pero matagal siya nitong tinitigan habang nakasimangot. Pagkatapos, bigla itong tumalikod. Natatawang sumunod siya dito. Samantala, hindi alam ni Elira kung tama bang kiligin siya ng ganoong kaaga dahil sa mga ipinapakita ni Darian sa kanya nitong mga nagdaang araw. Kapag nasa loob sila at kasama si Aiden, kitang-kita niya kung paano sila nito alagaan na para bang totoong buo silang pamilya. Hindi rin niya maitatangging maalalahanin ito at responsableng ama. Tinotoo nitong hindi mawawala sa tabi ni Aiden. Kaya kapag may activity sa school ang kanyang anak, present si Darion at palaging may bitbit na video cam para daw hindi nila makalimutan ang mga mahalagang araw na yon ni Aiden. Bukod doon, sweet din ang lalaki. Kapag nasa opisina sila, kahit pa sabihing profesional ang turing nila sa isa't isa, dama pa rin niya kung gaano ito kasinsero sa nararamdaman nito. Kaya naman, kahit siya, hindi mapigilan ang unti-unting pagkahulog dito. Mommy, anong oras darating si Tito Boss? Tanong ni Aiden sa kanya. Kasama niya ito sa opisina dahil walang magbabantay rito. Wala kasi itong pasok habang si Liza naman ay may trabaho. Maya-maya pa, bakit? Pwede po ba akong mag-play dito? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na behave ka lang? Workplace to ni Mommy at ayoko mapagalitan tayo ni Tito Boss mo. Paliwanag ka rito. Lumabi si Aiden. Hindi ito sumagot at nanatili lang nakaupo sa upuang nasa tabi niya. Hawak nito laro ang eroplano na binili ni Darion para dito. Bukod doon, may dala rin siyang iba pang laruan at pang-activity nito para malibang ito. Nagsimula na magtrabaho sa Elira. Alam kasi niyang maya-maya lang ay kukulitin na siya ni Aiden, kaya sinamantala muna niya ang pananahimik nito. Mommy, anito makalipas ang higit 10 minuto. Ano yon? Tanong niya habang patuloy sa pagtipa sa keyboard. Totoo po ba? Ang alin? Totoo po bang si Tito Boss ang daddy ko? Natigil sa ere ang mga daliri niya at dahan-dahang bumaling kay Aiden. Kanino mo nalaman? Sorry po, narinig ko po kasi kayo nila Tita Ninang at Tito Ninong na nag-uusap. Natampal niya ang noo. Nagkuwento na kasi siya sa kanya mga kaibigan at hindi niya alam na narinig pala yun ni Aiden. Saglit pang nablangkong isip niya bago hinawakan ng maliliit na kamay ni Aiden. Anak, sorry kung naglihim sila Mami at Tito Boss sa iyo. Ayaw lang kasi naming mabigla ka. Anya sa kalmadong tinig kahit kabadong-kabado na siya. At sa mga pagkakataong ganoon, nahiling niyang sana ay naroon si Darion. Hindi naman po ako galit, Mami. I understand naman po. Talaga? Opo, happy nga po ako kasi po may daddy na ako. Mabilis na niyakap ni Elira si Aiden kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Sa ganoon tagpo sila, naabutan ni Darion. Mariin itong kinagat ang pang-ibabang labi. Sige, sinasagot na kita. Mahina lang yon, pero umabot naman sa pandinig niya. Napakurap-kurap siya. Pwede mo bang ulitin ang sinabi mo? Napangiti ito, kasabay ng pangingilid ang mga luha. Sabi ko, sinasagot na kita. Girlfriend mo na ako. Talaga? Talaga? Oo nga. Yes! At walang sabi-sabi niyang pinuhat si Elira. Inikot-ikot niya ito habang tumatawa ito na malakas. Oh God, Darion, tama na, nahihilo ako! Saway nito, sabay tapik sa kanyang balikat. Ibinaba naman niyang babae, pagkuway walang pasabing inangkin ang mga labi nito. Hindi naman ito tumanggi.
Pagkusay, tinugon siya nito. I love you. Usal niya nang pakawalan ito. Hinaplos itong kanyang pisngi. I love you too, Darion. No, mas may karapatan ka na magselos. Natawa itong muli. Talaga? Pero mula ngayon, mas buo ng tiwala ko sa'yo. Kaya kung magsaselos man ako, siguraduhin mong may maganda kang paliwanag ah. Of course, honey. Tandaan mo to. Hindi kita bibigyan ng dahilan para magselos. Because my love for you won't falter. Even when strong winds try to strike us. Ganun kita kamahal. Panghabang buhay. Tumingkayat ito at mabilis siyang hinagkan. Then, I'll do the same. Ilang buwan din na matuling lumipas at mas tumatag pang relasyon ni Darion at Elira. At kagaya ng kanilang nakagawian, namasyal sila sa Camp John Hay. Mommy, Daddy, tingin po kayo! Masiyang tawag ni Aiden habang tumatakbo palapit sa kanila. Pareho silang napatingin dito. Natawa sila ng sunod-sunod na nag-flash ang cellphone sa hawak nito. Yan, ang ganda po ng kuha nyo! Tinignan ni Aiden ang mga larawan kuha nito ng may ngiti sa mga labi pagkuway bumaling kay Darion. Daddy! Yes, anak? Kailan mo po pakakasalan si Mommy? Naubo si Elira sa narinig. Aiden! Namumula niyang saway sa anak. Ngunit imbes sa matawa, seryoso siyang tinignan ni Darion. Hoy, bakit ganyan ka kumakatingin? Bakit? At bago pa niya maintindihan ang nangyayari, dahan-dahang lumuhod sa harap niya lalaki. Nanlaki ang mga mata niya, maging si Aiden ay napatalon sa sobrang excitement. Daddy! Daddy! Malakas itong cheer habang inilalabas si Darion ang isang maliit na kahon mula sa bulsa nito. At nang buksan nito yon, ay bumungad kay Elira ang isang simple, ngunit napakagandang diamond ring. Elira, umpisa nito. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. I know, I made mistakes. And I know, I can't get back the years we've lost. Bahagyang nanginig ang boses ito kasabay ng paghawak sa kamay niya. But if you let me, gusto kong habang buhay na bumawi sa'yo at kay Aiden. Will you marry me? Tahimik na tumulo ang luha niya. Hindi niya alam ang sasabihin dahil sa nag-uumapaw na kasiyahan sa kanyang puso. Say yes na po, Mommy, please! Biglang singit ni Aiden na pinagdikit pang mga palat. Natawa siya. Ganoon din si Darion. Oo na nga. Yes, Darion. Pakakasalin kita. Umiiyak ngunit nakangiting sagot niya. Yay! Anang mag-ama na sabay pang nagtatalon sa tuwa. Pagkatapos, bumaling sa kanya si Darion at inilahad ang isang kamay. Tinanggap naman niya yon. Inalalayan siya nitong makatayo. Pagkuway iniligay ang singsing sa kanyang palasingsingan. Kasunod niyon ay niyakap siya nito ng napakahigpit. Naramdaman din niya ang pagyakap ni Aiden sa kanila. I love you, Mommy. I love you, Daddy. Ani Aiden. We love you, baby. We love you, baby. Sabay nilang sagot bago natawa. Halos 2 buwan lang ang naging preparasyon para sa kanilang kasal. At isang hapon sa hardin ng mga Velasco, doon sila nangako ng habang buhay na pagsasama sa hirap at ginhawa. Saksi ang mga taong pinakamalapit sa buhay nila. Dati, akala ni Elira, sapat na ang mabuhay ng sila lang ni Aiden. Sanay siyang akuin lahat ng responsibilidad at sakit na mag-isa. Pinaniwala niya ang sariling mas mabuting umiwas kaysa muling masaktan. Pero minsan, hindi lahat ng iniisip nating katotohanan ay totoo. Minsan, may mga taong nasasaktan din dahil sa mga takot at maling akalang pinili nating paniwalaan. At natutuhan ni Elira nang hindi habang buhay ay kailangang mag-isa sa laban. Dahil may mga taong handang manatili kung bibigyan lang ng pagkakataon. At sa huli, matapos ang lahat ng sakit at pag-iisa, nahanap din ni Elira at Darion ang tahanang matagal na nilang hinahanap. At iyon ay sa piling ng isa't isa. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat.
To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!